Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, nakatakda kang pagpalain ng Diyos. Amen. Always be expectant na may malaking ginagawa ang Diyos. Do not feel guilty kung may nagawa kang kasalanan kanina bago ka pumunta rito. Hiningi mo ang tawad, pinatawad ka na. Hindi nagamot ang kailangan mo dahil ika'y pinagaling na ng Panginoon. Sabihin mo, huwag mong sayangin ang ubo. Gamitin mo yan sa pagtitiwala sa Diyos, hindi sa gamot. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Since 1980 po, ako at ang sambahayan namin hindi naggagamot. Huwag mo pong kalilimutan yan, ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Kailangang laging ikay may buhay na karanasan ng Diyos ay dakila. Hindi basta inaawit, ginagamit ang kadakilaan niya sa ating buhay. Amen? Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. At sabihin mo, ngumiti ka naman. Ikaw ba ay busog bago pumunta rito? Ay hindi mo maririnig ang aking sasabihin dahil abala ang tiyan mo sa paglusaw ng iyong kabusugan. Pero sa biyaya ng Diyos, bibilis ang paglusaw. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ba ay palaawit? Hallelujah. Dahil alam mo, ako'y kahit sintunado, awit ako ng awit. At lagi akong napupuno ng biyaya at pagpapala dahil ang sumasamba sa Diyos, binubuhusan ng ulan ng pagpapala. Tingnan mo uli ang iyong katabi at huwag kang masaya lang pag birthday mo. Masaya kang lalo kapag krisis ang dinaraanan mo dahil sa krisis may malaking pag-aangat na ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Itanong mo sa iyong katabi, talaga bang ikay sumasampalataya sa Diyos? Itanong mo. Hinahabol ka ba ng... O ito, kung ikay sumasampalataya, hinahabol ka ba ng himala at pagpapala? Pangalawang tanong, bago ako mangaral, talaga bang sumasampalataya ka? Ang pamilya mo ba'y ligtas na? Dahil ang sabi ron, sumampalataya ka, pamilya mo ay maliligtas lahat. Hallelujah! Tingnan mo uli ang iyong katabi. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kapos ka ba sa pera ngayon? Pero napakatalino mo sa panahon. Alam mo maraming tao, napakahusay mag-manage ng kahirapan at kakapusan. Na pagkakasya yung kakaunti. Pero malaking problema ng maraming tao, pag nagkapera, hindi nila kayang i-manage yung kayamanan. Kaya sila ay nawawalay sa Diyos pag yumaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag kang hihiwalay sa Diyos habang ikay mahirap. Upang pagyaman mo, Diyos pa rin ang iyong pagtitiwalaan. Amen and amen. Hihinga ako ng malalim dahil baka hindi makasabay itong mga aawit. Magagaling ang kanilang boses, ako'y sintunado. Kaya pag naabot nila yung sintunado kong boses, magaling nga sila. Amen. So, ang puso pu't isip ay ituon sa Diyos. Dahil sa pagsamba lamang, dadaloy ang himala. Hallelujah. Wala kang katulad.
Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw naman, maging ngayon at kailanman. Hanggang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Hanggang panahon, wala kang katulad. Wala bang panahon? Gusto mo bang maging mayaman? Ayan, gusto ninyo ha. Dahil ako ay masaya lang dahil umpisa pa lang ng buwan ay halos 100,000 ng giving ng asawa ko. Bakit kaya? Dahil tunay at totoo ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Gusto mo pala ng kayamanan. Humanda ka sa krisis. Revelation is at the center of its crisis. Kaya nga po, maraming Kristiyano, salamat at absent sila. Pag namumroblema, pinoproblema ang problema. Hindi po dapat pinoproblema yan sapagkat maliwanag po ang salita ng Diyos, lahat ay matututo at makikilala ang Diyos. Dahil una, lahat tayo pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga, itanong muli sa iyong katabi, sino ang unang iniisip mo pagkagising sa umaga? Nakaugnay po ang iyong pagunlad sa unang iniisip mo tuwing umaga. So, awitin po natin
Sa English muna, in Christ alone. Sige po, awitin po natin yon. Tingnan mo nga ang iyong katabi kung alam ang awiting ito. I place my trust. Amen. Sige po, awitin natin. In Christ alone, I put my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Tagalogin natin. Kay Kristo lang. Talaga ba? Tiwala ko. Sige. Sa bawat tagumpay aking isasaysay, kasako'y tiwala ko'y kay Kristo lang. Itanong mo sa iyong katabi, ikaw ba'y palangit? Patahimik yata kayo. Ngayon, ang pupunta sa langit, may corona. Tingnan mo nga ang iyong katabi, may corona ka na ba? Alam mo, kailangan alam mo ang katotohanan. Amen. At huwag kang titingin sa edad nung nangangaral dahil mas marami ang krisis nung may edad. At nakaliligtas yung bata dahil hindi na nila daraanan yung pinagdaanan ng may edad. Kaya iba ang anointing ng mga bata, matitibay dahil hindi na sila dadaan doon sa pinagdaanan ng matatanda. Tingnan mo uli ang iyong katabi, may corona ka na ba? Talaga? Alam mo ba ang corona? Ano ang corona? Sigaw. Ano? Hindi, iyon ay pagpatay ka na ang crown of righteousness. Ang sabi ni Pablo, you are my crown. Yung iniligtas mo ang iyong corona, may naligtas ka na bang tao? O ikaw pa rin hanggang ngayon? So yun po ang crown while on earth. People that is saved because we prayed, and we prayed because we love them. And then pag namatay tayo, yung crown of righteousness ipuputong. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo, salamat at matanda ang nangangaral ngayon. Bagamat tumibay ako nung linggo na bata ang nangaral. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti, hindi mo nasisisihin ang iyong sarili, sa edad mo hindi ka pa matagumpay. Laging tandaan mo, yang edad mo ang sandali ng umpisa ng iyong pagtatagumpay. Amen? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabihin mo, yang edad mo ngayon ang simula ng malalaking tagumpay. Ituro mo ang katabi mo. Lalo na kung puti na ang buhok, sabihin mo, napakapalad mo. Paniwalaan mo yan at ngumiti ka. Amen? Ay nabubuhay lang tayo sa pag-amen. Kaya umamen ka lang at yan po ay sasagawa sa iyo ng Diyos. Sabi nga ni Prophet Morris Cerullo, ang sabi niya, if we could see as God see, then we shall never be questioning. Kung tayo lamang ay makikita natin ang nakikita ng Diyos, hindi na tayo magtatanong, at sasabihin na natin, purihin ang Diyos at nawalan ako ng hanap buhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi at lalong bilisan mo ang pagdalo sa pagtitipon. Dahil sa pagtitipon, isisiwalat ng Diyos ang bago mong hanap buhay na mas malaki kaysa doon sa nawala. Basta nawala, may malaking ipapalit. Amen? Hallelujah. Sabihin mo, Amen.
At sabihin mo yung simpleng awitin namin noong 1980s, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, sumayaw ka. Kung ikaw ay masaya, sumayaw ka. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, umiti ka. Kung ikaw ay masaya, umiti ka. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat. Alam mo kaya ako'y matibay at matatag? Sa salamin ako ay ngumingiti na. Araw-araw po yun, naharap ako sa salamin at bumabata ako ng 1 minuto. Hindi, totoo po yan. Dahil laging tandaan mo, si Moses na buhay ng 120 taon, matalas ang pandinig, matalas ang mata, malusog. Pwede kayang mangyari sa iyo yan? Paano? Nasa bibig mo. Ang tibay at tatag mo ay nasa bibig mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tibay at tatag mo ay nasa bibig mo. Hindi pinag-uusapan ng sakit, ang pinag-uusapan ay si Jesucristo. At laging tandaan mo, nakikinig ang Diyos sa ating kwentuhan. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikinig ang Diyos sa ating kwentuhan. At ang mga anghel may dalang pagpapala pag ang pinagkukwentuhan natin, napakabuti ng Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Palagay ko, alam ito ng lahat. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Nupurit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong
salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan, iyong pinagaling sa aking karamdaman. Kay lalo mo ang lahat sa buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. Ang nanay ko ang nawili na umpisahan ng Prayer Mountain. Kanya yung lupang yon at yun ay kanyang ibinigay sa gawain. At siya po ay nagsimula mag-isa doon hanggang sa tulungan ko. At ito ang paborito niyang awitin. Kaya siya hindi nagkasakit kahit matanda na. Sa huling mga araw na lang siya dahil nga ginamot siya. Kung hindi ginagamot, malakas at malusog. Nung gamutin, nanghina. Pinagalitan niya yung pamangkin niyang doktor. Ba't ako humina? Laging tandaan mo, kailangan lagi kang umaawit sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, lagi kang umaawit sa Diyos. Kahit wala na akong paningin, nagdra-drive pa rin ako because of the anointing of the Holy Spirit at ibinalik ang ganda ng aking mata. Tingnan muli ang iyong katabi. Ibabalik ang tantalizing eyes by the anointing of the Holy Spirit. At ito ang kanyang paboritong awitin, Brother Enteng, bata ka pa. Huwag mo nga akalaing matanda ka na. At ang sabi doon sa awitin, huwag mo itong awitin kung hindi mo ito gagawin. Makinig ka muna. I will serve you. Bayanin yung ako muna nga awit. Because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Kaya lagi akong lumuluhod at hinihiling ko, everyday po ito. Meron akong lugar sa bahay na linuluhuran at hinihiling ko, touch me, Lord. Touch me, Lord. It is only the touch of the Lord that will make your day by day very powerful and strong. Awitin natin sabay-sabay. Hallelujah. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me.
You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Your touch is what I long for. You have given life to me. Your touch is what I long for. You have given life to me. Laging tandaan mo, pag naglilingkod ka sa Diyos, pagkakatiwalaan kanya ng kanyang kayamanan. Maglingkod ka sa Diyos at dadaloy sa iyo ang kayamanan ng Diyos. Hindi yung lagi kang dadalo lang ng linggo, nagmamadali kang umuwi. Huwag makipagkwentuhan ka sa iyong katabi at sabihin mo, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? At pag lagi kayong nagbabati ang napakabuti ng Diyos sa atin, mararanasan mong personal ang kanyang kabutihan. Laging tandaan mo, ang linalakaran mo ay puno ng kayamanan ng Diyos. The whole earth is covered with the riches of God. Ang linalakaran natin ay punong-puno ng awa ng Diyos. Lagi siyang nagpapatawad dahil alam niyang tayo ay kapos ng kaalaman. Huwag mo kalilimutan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Gaano ba kalaki ang problema mo? At pag malaki ang problema mo, malaki ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Hindi ng diablo, malaki ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Yung iba kasi ay laging diablo agad ang iniisip. Wag, anak ka ng Diyos hindi ka naman anak ng diablo Isipin mo ay ang Diyos. Amen? Sabihin mo, yung krisis mo, malaki ang ginagawa ng Diyos. May ginagawa ang Diyos dyan sa krisis mo. Amen po ba? Alam mo, yung mga naniniwala lang ang nagiging presidente, ayaw tumakbo noon ni President Duterte at ako ay tinawag sa Manila Yacht Club na i-pray ko daw. Prinay ko at ipinahayag ko na siya magiging kasunod na Pangulo. Ngumiti siya. Ayun, naging nga siyang Pangulo. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, pakinggan mo ang nangangaral. Sino man ang naririto. Dahil yung maririnig mong salita ng Diyos, ang tawag doon ay prophetic anointing. Pag nag-amen ka, nangyari na yun sa'yo. Sabihin mo, nangyari na yun sa'yo. May isang colonel na babae, nag-raid doon sa ilalim ng Medicor noon at dumalo. At ang sabi ko, dahil ikay matapang, magigikan general. Bumalik, umiiyak, naghinga siyang general. Bakit? Nag-amen siya doon sa sinabi ko. Amen. Sasabihin kong muli, anak ka ng Diyos, lahat ng pagpapalay bumubuhos sa iyo araw-araw. Amen. Saluhin mo ang lahat ng pagpapala, araw-araw, salo lang ng salo. Amen. Hallelujah. At mararanasan mo na talagang ang Diyos ay napakabuti at sabihin mo malaki ang budget sa iyo ng Diyos. Dahil nga hindi ka pumapalakpak at hindi ka tumatawa, kaya hindi makalapit ang mga anghel sa iyo. Tingnan mo uli ang iyong katabi at bakit kaya natalo ni Jacob yung anghel? Nakipagbuno siya sa anghel. Bakit kaya natalo niya yung anghel? Sige nga, makipagbuno ka kung matatalo mo ang isang anghel. Bakit niya natalo yung anghel? Nakiusap pa yung anghel, bitawan mo ako, umaga na, bitawan mo ako, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. The angel is so powerful, but Jacob's prayer is more powerful. At ang sabi niya, what is your name? At sabi niya, hindi mo ako kilala. Ako si Jacob.
At ang sabi niya, hindi ka si Jacob, ikay si Israel, kaya ako hindi makahulag po sa iyo. Amen? And you are the Israel of God in Jesus Christ. At ang Diyos ay kikilos at kikilos at kikilos sa iyong buong buhay. Kaya buong pamilya ko maalab sa paglilingkod sa Diyos. At ako'y nalulungkot pag kayo ay hindi maunlad at hindi masagana. Dahil laging tandaan mo, kung ginagawa sa amin ng Diyos, yun din ang gagawin sa inyo dahil tayo'y iisang pamilya. Amen? Ay isip-isipin mo naman na bago magbagong taon, ate, umuwi ka na at kunin mo na yung pera. Maliit lang naman. 44,000 agad. Bakit kaya may mga himala? Kung nangyayari sa inyong pastor, mangyayari din sa inyo. Kaya sabihin mo, kung saan ka nakatanim, huwag ka nang palipat-lipat, magiging kang bonsai. Pero kailangan ikaw ay laging nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, at lagi kang umiti. Tingnan mo uli ang iyong katabi, lagi kang umiti. Pag ako'y tiningnan mo na hindi nakabihis, parang ako ay matanda. Pero pag nakapagbihis, bumabata ako ng isang araw. Ayan, gusto ko lang kayong patawanin dahil ang palatawa ay sumisigla. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Bawal sa biyaya ng Diyos ang nakasimangot. Amen? Iyo agad tapikin sa balikat at sabihin mo, ba't malungkot ka? Amen? Ay, kung may pera ka naman, ang 1,000 para ikay tumawa. At makikita. Kaya nga po, ang Diyos po ay napakabuti. Hindi ako magsisimula hanggat hindi kayo nakangiti. Dahil ang mga nakasimangot, 76 muscles ang tumatrabaho. Pero ang laging nakangiti, 6 muscles lamang ang kumikilos. Kaya nga, unawain mong mabuti, if you desire to live godly, you will be persecuted. Ano raw pamumuhay ng maka-Diyos, ikay uusiging lagi. At sasabihin mo, salamat at may umuusig na sa akin, ibig sabihin, malaking pagpapala na ang gagawin ng Diyos sa iyo. Itanong mo sa iyong katabi, ikaw ba inuusig na? At pag may umuusig sa iyo, ang ibig sabihin, nasa kabanalan ka ng Diyos. So, sige po at ako ay pwede nang magturo dahil kayo nakangiti na. Kanina talagang hanggat maaari ang Diyos po ay napakabuti. Salamat sa ating mahusay na choir at talagang sila ay may magagandang boses. Sana'y naabot ko yung kanilang husay ng pag-awit. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang mensahe po, ang titulo, Prayer of Faith. So tayo po ay manalangin, O Diyos, sa aming Ama, dakilat napakabuti. Sa tulong ng banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo, ang bawat isa sa amin ay matututo. At ang aming pagkatuto ay sa pagsasagawa ng salitang aming narinig. At hindi na kami magiging mainggitin at hindi na kami magiging palahatol at kami ay magiging may mahusay na bibig na siyang daan ng pagpapala ng Diyos. That God shall bless us through our mouths. As we speak, God fulfills. In Jesus Christ's name, amen and amen. Kaya nga po ating unawaing mabuti sa James chapter 5, James 5, verse 15. At doon po ay napakaganda ng katanungan ni Santiago sa liham na ito. At ang sabi niya,
sa James 5:15. Meron bang may sakit sa inyo? So dito makikita po natin sa verse 14. Is any sick among you? Saan daw po nandun ang kagalingan? Nasa simbahan po. Sabihin mo sa iyong katabi, ang simbahan ay higit pa sa ospital. Sabihin mo sa iyong katabi. Pero yung mga manggagamot ay gamit din sila dahil hindi pa abot ng iba ang pananalig. Kaya dalhin mo lang sila kung hindi pa makapanalig at pag natuto silang manalig, sila ay magiging masigla na sa kanilang buhay ng pakikipag-ibigan sa Panginoon. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya nga po, ako ay nabubuhay na kapag dumaraan ako sa sakit at simple lang naman ang mga sakit ko, tad ako ng bukol ng buong katawan, pero lahat yun po ay nalusaw. Amen po ba? Puno ako ng galisasa mula bewang hanggang singit for 4 years. Napakakirot po noon, pero ako'y tuloy sa pagngangaral na ang Diyos ay dakilang manggagamot. At maraming gumaling habang ako'y may galis. Dahil ako'y nanalig na ang Diyos ang dakila kong manggagamot. And after 4 years, nalusaw yon at ang sabi ko sa aking asawa, tingnan mo, napakalinis na ng aking singit. Pero habang ito ay maamoy, mahal na mahal pa rin niya ako. Kaya nais kong iyong maunawang mabuti, nasa iyong bahay ang iyong kasaganahan. Kaya huwag kang nagpapakahating gabi sa labas. Kaya nais kong lagi nating kilanlin, pamilya mo ang unang pagpapalain ng Diyos. Ang bahay ng matuwid, ilalayo ng Diyos ang kasamaan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, napakaganda po ng Diyos. At ang sabi sa verse 5, 15, ang sabi sa verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Banal na Espiritu na nagsisiwalat ng buong katotohanan na nasa bawat talata at bawat salita ng Diyos na nasusulat. Buong tiwalang inilalagay ko ang iyong mga anak sa iyong pagtuturo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At pag naalaala ko ang mga lingkod ng Diyos na matipunong ginamit noong unang panahon. Si Smith Wigglesworth ay nagkaroon ng gallstone. Nagkaroon ng bato ang kanyang abdo. At ang sabi ng kanyang mga kaibigan, magpa-opera ka na. At ang sabi niya, si Smith Wigglesworth po ito, huwag ninyo ipagkakamali. Ang sabi niya, ang katawan ko ay likha ng kamay ng Diyos. Siya ang mag-alis ng bato. For 4 years, nung mabasa ko yon, para nung aking galis pala ito. Hindi ko pa alam yon, pero for 4 years, ang anak niya inipon yung bato na inilalabas mula sa kanyang abdo. Nakaipon yung kanyang anak ng 105 stones. Ba pwede ng hollow blocks, ano? So, yun po'y totoo. Kaya naman ang patay ay nabubuhay. Ang may sakit na patungan niya ng kamay ay gumagaling. Bakit? Dahil siya mismo ay naniniwala na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen po ba? Hindi ko kayo masasabing magtiwala sa Diyos kung hindi ako nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos. At may isa pa rin akong hinangaan na lingkod ng Diyos na ang pangalan ay George Mueller. Katulad nung hamon ko sa bawat isa, kailangang may korona ka at ang korona ay ang bawat na ililigtas mo sa pamamagitan ng iyong buhay na patutuo.
At itong si George Mueller ay ang kanyang kayamanan lamang ay nasa coin parts. Nakapagtayo siya ng maraming mga gusali na bahay ampunan. Nung tanungin siya, napakayaman mo pala, Mr. George Mueller, dahil ang daming tenement building na sa mga ulila na kanyang kinukuha sa mga lansangan at itinitira doon sa kanyang itinayong gusali. At kaya gustong-gusto ko itong lingkod na ito ng Diyos dahil one time, ang sabi ng kanyang tagapagluto, ang sabi niya, "Sir, wala na pong almusal ang ating mga ulila." Napakarami nun. Ang sabi niya, ihanda mo ang lutuan at meron kang lulutuing pang-almusal bukas. At ang sabi niya, "Sir, dapat pong maunawaan mo na wala nga po tayo kahit nakatiting na bibigay na almusal ng mga bata. Basta ihanda mo at bukas ay kakain lahat yung bata." And he spent the whole night praying. Laging tandaan mo, ang susi ng ating tagumpay ay nasa pananalangin. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang susi ng ating tagumpay ay nasa pananalangin. At siya nanalangin magdamag. At kinabukasan, may kumakatok. At ang sabi ay, Sir! Nasiraan po ang aming truck sa harapan ng inyong orphanage. Napakalayo pa po ng pupuntahan namin at masisira yung dala namin. Pwede po bang dito na namin ilagay itong buong isang truck na tinapay? Bakit nasira yung truck? Hindi alam ni George Mueller na may daraan doon truck ng tinapay. Dininig ng Diyos yung kanyang panalangin, kaya may almusal. Kaya lagi kang manalangin at magkakapera ang iyong bank account. Tingnan mo ang iyong katabi at ikagugulat mo sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. At ang isa sa nagustuhan ko pang kasaysayan ng kanyang buhay, meron siyang 5 matalik na kaibigan. Idinadalangin niya dahil mga matatalino siguro, mga professional, baka may pera. Dahil kadalasan ng professional ayaw nang dumalo sa gawain. At ayaw na sumampalataya sa Diyos. At kahit ano ang kanyang paanyaya, ayoko. Matatalino. So, idinalangin niya yung 5 niyang kaibigan. At sa tuwing mananalangin niya, binabanggit niya yung pangalan na sila'y maligtas. At yung nagustuhan ko ron, tuloy-tuloy ang kanyang panalangin. After 5 years, may isang na born again dun sa 5. At yung natitirang 4, araw-araw uli kanyang idinadalangin. Binabanggit ang pangalan nung huling 4 niyang kaibigan. After 10 years, na born again yung 2. Ilan na ang ligtas? 3 na. And then for 35 years, idinalangin niya yung 2, day after day, na binabanggit ang pangalan. And after 35 years, na born again yung 1. 4 na ang naligtas. At idinalangin pa rin niya yung 5. At nung siya'y mamatay, after 54 years na nananalangin siya, daily, binabanggit niya ang pangalan, naligtas yung 5 nung siya ay mamatay. Pagkamatay niya, tinanggap nung kanyang kaibigan ng Diyos. O aming Ama, mahamon ang iyong mga anak na maging maalab sa panalangin because prayer is not a gift, it is our breath. Matuto kaming lahat manalangin upang maranasan namin ang kaginhawahan ng iyong pagsama sa amin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen po ba? Laging tandaan mo, ikaw ay mahal ng Diyos. Sabihin mo, ako'y mahal ng Diyos. So your future, ituro mo ang iyong katabi, your future
is dependent on what you shall do. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa iyong gagawin. Be sure may salita ka ng Diyos araw-araw para may tatrabahuhin ng banal na Espiritu. Itanong mo sa iyong katabi, may Biblia ka ba? Gaano kadumi na ang iyong Biblia? Pag yay puting-puti pa rin, nung pagkabili mo, hindi mo yan binabasa. Ang Biblia po binabasa at ginuguhitan na ang dami kong Biblia, puro may underline, puro merong orange. At babalikan ko yun at babalikan at susulat ako sa mga notebook at napakarami ko. Siguro mga 100 notebooks ang napuno ko since many years back. At hanggang ngayon, sulat pa rin ako ng sulat, kaya ako'y bumibili lagi ng ballpen para isulat ko kung ano ang mensaheng aking maririnig sa banal na Espiritu. Your future is in what you will be doing. Kaya nga po ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan. May kaaway, pero huwag mong pagpapansinin yung kaaway, labanan mo lang siya. At meron akong nakita na ipinakita na ito ang paraan ng dyablo para pigilin ang ating pagpapala. Una, tatakutin ka ng dyablo. At kadalasan, nako, hindi ka uunlad dahil wala kang pinag-aralan. Iba na ngayon, ang tinitingnan ay yung mga may mataas na pinag-aralan. Ngayon, hindi ka naman pala sa pag-unlad sa pinag-aralan, kundi mismong sa iyong kalagayan, doon ka pala magiging napakayamang negosyante. Kaya nga po ating unawaing mabuti, may isang lalaki na nasa taniman ng orange, mulberry tree, kaya ang ginagawa niya, yung nalalaglag, kanyang iniipon, at pagkatapos na makaipon siya ng kung ilang sako, siya ay umalis na sa trabahong yon at siya sa lahat ng dinaraanan niya, itinatanim niya yung kanyang napulot na mga bunga. At pagdaan ng panahon, yung mga lugar na tinaniman niya nagkaroon ng mulberry tree at sila'y tuwan-tuwa at siya'y binigyan ng estatwa na siya ay si mulberry tree. Hindi yung pangalan niya ang ginamit, kundi ang inilagay doon sa estatwa sa kanilang bayan si mulberry tree. Sapagkat siya ay gumagawa. You can make your own story. Sabihin mo sa iyong katabi, you can make your own story. Magi kang maalab dahil ang ginagamit ng Diyos ay yung mga duwag. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung hindi ako duwag, hindi ako tinawag ng Diyos. Duwag ako eh. Kaya ako ay ginamit ng Diyos. Ngayon, kung sa physical ay matapang talaga ako, pero pagdating sa mga bagay ay naduduwag ako. Salamat, matapang ang asawa ko at lagi niya akong itinutulak. Hindi niya ako pinanghihina ang loob. Sabihin mo, kayong mag-asawa, anak, sabihin mo sa iyong asawa, kaya mahal na mahal kita. Sabihin mo sa iyong asawa, katabi mo eh. O yan, tingnan mo ang ngiti niya. Mas matanda siya sa iyo, pero mas mukhang bata siya kaysa iyo. Dahil laging nakangiti. Kaya nga po, unawain nating mabuti, nasa pagtawa ang pagbata. You can maintain your youthfulness by laughing and smiling and being glad every day. Your prayer will not be heard if you are not glad and joyful. Hindi ka didinggin ng Diyos kapag hindi ka natutuwa at nagagalak. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Dahil ang dyablo gusto ikay takot. Ang dyablo gusto ikay nag-aalala. Ang gusto ng dyablo, pag ikay takot at nag-aalala, mapapagod ka. At ikaw ay panghihinaan ng loob, at ikaw ay hindi nadadalo. At mauunawaan ka naman ni pastor. Pero nais kong iyong unawain, hindi si pastor ang uunawa sa iyo, ang Diyos inuunawa ka kahit ikay takot. Tingnan mo uli ang iyong katabi, at ang Diyos ang magpapatibay sa bawat mahina. Si Moses ay napakatapang, ginawa muna siyang duwag for 40 years. Dahil sa kanyang katapangan, baka siya magtiwala sa kanyang sarili, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa katalinuhay, napakadunong ko, sa uladon niya ang Book of Torah from Genesis to Deuteronomy, word by word, comma by comma, sa uladon niya at napakatalino niyang lalaki.
At ang sabi niya, lahat ng aking karunungan, bagamat pwede kong ipagmagaling, itinuturing kong ito'y basura, alang-alang kay Kristo. Kahit ang kanyang pinagtiwalay si Kristo mula noon at kahit saan siya dumaan, lagi siyang tagumpay. Tingnan mo ang iyong katabi, ang iyong pag-unlad ay pagtitiwala kay Kristo. Sumampalataya ka kay Kristo at ikaw ay kanyang iaangat. Amen? Maniwala ka kay Kristo dahil ang kasalanan ay ang hindi paniniwala kay Kristo. Nakasumpa ang sino mang hindi nagagala kay Kristo, ang sabi ng Biblia. Amen? Kaya lagi kang umiti. Pag ikaw ay may nararamdamang sakit sa katawan, humalak ka kaagad at sabihin mo, napakalaki ng ginagawa mo, O Diyos, at yun ang katotohanan. Ikaw ay pinararanas niya ng pagkatuto na siya ang iyong dakilang manggagamot at ang masayahing puso ay higit pa sa gamot. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit, ang broken spirit ay nagpapataas ng blood pressure. Ang broken spirit nagpapalapot ng dugo. Ang broken spirit ay nagpapasakit ng mga gulugod at tuhod. Tingnan mo ang iyong katabi, masakit ba ang gulugod mo dahil ikaw ay may wasak na puso at hindi nagtitiwala sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos at aayusin niya ang lahat ng buo mong katawan. At lahat ng kailangan mo sa buhay ay kanyang isisiwalat sa iyo. At laging tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, huwag ninyo akong hangaan. Mismo ang Panginoon, huwag ninyo akong hangaan. Bagamat siya gumagawa ng himala, sabi nga ni Nicodemus, kung wala sa iyo ang Diyos, hindi ka makakagawa ng himala. At totoo po, ikaw ay anak ng Diyos, kaya makagagawa ka ng himala. Tingnan mo ang iyong katabi, ikay anak ng Diyos, makagagawa ka ng himala. Hindi ikaw, kundi si Kristong nasa sa atin. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang aking ginagawa ay yung nakita kong ginagawa ng aking Ama. At ang aking mga pagpapasya ay yung narinig kong sinabi ng aking Ama. So yun po'y kababaang loob, siya nakikipag-usap sa kanyang Ama 24 oras. Ikaw ba'y nakikipag-usap sa Diyos? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang isa sa pangalan ng Diyos ay Jehovah Shammah. Laging kasama. Madali pong maalala yon, Shammah. Sabihin mo Shammah. Jehovah Shammah. Lagi kong kasama. At dahil lagi kong kasama ang Diyos, kinakausap ko siya lagi. Kinakausap mo ba ang Diyos habang ikay naglalakad? Kinakausap mo ba ang Diyos habang ikay nagdadrive? Amen? Kaya nga po, unawain mong mabuti, kasama natin ang Diyos 24 oras. Kaya ang sabi niya, natatakot si Moses. Ang sabi niya, Moses, I will be with you and I will make you as God to Pharaoh. Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Pharaoh. At laging tandaan mo, si Moses ay laging nakikinig sa boses ng Diyos. At sa kanilang digmaan, si Joshua, ang pinamuno niya, at sila ay natatalo. Sapagkat hindi niya maitaas at nangangalay na ang kanyang, basta pag itinaas mo ang dalawa mo, sa gabi ano po, raise your both arms at night. Yun po ay symbolism that you are fully surrendered to God. Pag itinataas mo ang dalawa mong bisig, yun ay pagpapakita na suko ka sa Diyos dahil ang Diyos ang may-ari sa atin. Sabihin mo, ang Diyos ang may-ari sa iyo. Binili ka ng Diyos. Kaya siya ang masusunod sa kanyang pag-aari. Siya ang masusunod. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, si Oral Roberts ay isa rin lingkod ng Diyos na puro himala ang kanyang ministeryo. Tinanong siya, ba't nagtayo ka ng ospital? Ikaw naman ay napakahusay mangaral at gumagaling ang lahat ng may sakit, anumang uri ng sakit. Ba't nagtayo ka ng ospital? Ang ospital ay para sa hindi makapaniwala. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Kaya kailangan pa rin ang ospital. Kailangan pa rin ang doktor. Kailangan pa rin ang gamot. Basta may pambili ka at pambayad. Kaya nga, tingnan po natin ang pamahalaan ay binibigyan ng budget ang senior citizen para sa gamot, para maintain niya ang gamot. Kaya pag maintain niya ang gamot, talagang yung sakit hindi aalis dahil mini-maintain niya yung sakit. Tingnan mo, ang iyong katabi, ang i-maintain mo ay magpuri kang lagi sa Diyos, magpasalamat ka lagi sa Diyos. At yung iyong pampagamot, maibibigay mo sa ebanghelyo at ang mabuting balita ay maipangangaral at ang sobra doon sa pera mo, maitutulong mo sa mga kapitbahay mo na walang pampagamot. Amen. At pag sila gumaling sa manggagamot, kikilalanin nila na ang Diyos nating nagbigay ng iyong ibinigay na pambili ng kanyang gamot ay makapangyarihan. Amen. At laging tandaan mo,
Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Kaya sa buong daigdig na ipangangaral ang mabuting balita, salamat at may iba't ibang kaparaanan. This gospel of the kingdom shall be preached all over the world, and then the end shall come. At doon, inis na inis ang dyablo pag kayo'y pumapalakpak. Sapagkat pag pumapalakpak ka, sinasapok mo ang dyablo sa iyong pagpalakpak. At pag pumapadyak ka, yunuyurakan mo ang dyablo, inis na inis siya, gusto niya ikay malungkot. Gusto niya ikay naaaburido. Gusto niya ikay talagang alalang-alala. At sabi ni Job na ubos ang lahat ng kanyang kabuhayan. Napakayaman ni Job. Namatay ang lahat ng kanyang anak. At sabi ng kanyang asawa, dahil punong-puno na siya ng bukol, sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. At sabi niya, dapat bang atin lamang sasambahin ng Diyos dahil maganda ang ating buhay? Kahit sa pagsubok, sasambahin ko ang Diyos. Kaya nais kong iyong maunawang mabuti at ang sabi niya, kaya naubos ang kanyang kabuhayan, may hindi siya napagtagumpayan. Ano ang hindi niya napagtagumpayan? Worry. Sabihin mo, worry. Nag-aalala siya. Ganito ang isipan ng dyablo. Sasabihin, nako, masisira ang iyong sasakyan sa susunod na linggo. Kansilahin mo agad yun. Yun ay evil suggestion. Kaya nga, ang sabi niya, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng inaalaala ko, lahat ito ay nangyari sa akin. At dahil nga siya ay matuwid, siya ay deboto sa Diyos, kaya nakikipagtalo siya doon sa tatlong kaibigan niya dahil pinagdidiinan, makasalanan ka siguro kaya ikay punong-puno ng bukol. Makasalanan ka siguro kaya nawala ang lahat ng kabuhayan mo, kaya ka naghirap. Makasalanan ka siguro. At ipinaglaban niya ang kanyang pagiging banal at matuwid. Hindi, ako'y matuwid. Ako'y laging nananala. So ipinagmamalaking niya yung kanyang mabuting gawa. Kaya ang nangyari, naantala yung kanyang kagalingan. Bakit? Dahil ang kanyang pinaghahawa yung mabuti niyang gawa. Walang magagawa ang mabuting gawa. Kahit na mahusay pa ang sinuman, kahit na ipamudmud pa ng mayaman ang lahat ng kanyang yaman sa dukha, kung wala siyang pag-ibig, wala siyang mapapala. Kailangang umiibig ang bawat isa sa Panginoon anuman ang nangyayari at laging nagagalak at nagpupuri at laging nananalangin walang humpay. So, doon makikita natin for several chapters, 42 chapters ang book of Job, and for 30 chapters sisingwatan ang apat na magkakaibigan at nangangatwiran si Job na siya ay matuwid. At ang batang si Elihu hindi napigilan ng sarili at nakisali na rin. At pinaniwalaan ng apat si Elihu dahil siya ay mapagpakumbaba at ang kanyang kababaan, ang pinagmamagaling niya ay ang Diyos. At kinausap ng Diyos si Job ng personal. Job, noon bang likhain ko ang lahat ng nalikha, naroon ka na ba? Wala po, Panginoon. Sa pagtatapos kaya ng aking nilikha, duroon ka ba? Hindi po, Panginoon. Magsalita ka. Hindi na po ako magsasalita dahil alam mo ang lahat. Alam ng Diyos ang ginagawa sa bawat isa sa atin. At laging maganda yan, for all things work together for good to them that love the Lord. Ang gagawin mo lang ay ibigin mo ang Panginoon. Amen? Ano ba ang pag-ibig sa Diyos? Ang pag-ibig sa Diyos, ginagalang mo na tama ang kanyang pagpatnubay sa iyo. Amen po ba? Tama ang pagpatnubay niya sa iyo. Tama ang kanyang ginagawa sa iyo. Kaya nga po, may ilan akong nakita na dapat nating tayuan. 8 ito at nawa ito'y maintindihan ninyo. At huwag mong kalilimutan, don't ever forget
Don't ever forget God is the giver of all things. Huwag na huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Tingnan mo ang iyong katabi, lahat ng kailangan mo, lahat ng kailangan ko, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya ito ay ipagpasalamat mong lagi dahil tayo pag sa tao, napakagaling nating magpasalamat. Binigyan tayo ng isang inumin, thank you. Pero ang Diyos, ang dami nang naibigay sa atin, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Binabaliwala natin ang Diyos. Pagkagising pa lang sa umaga, himalaan na yon, sabihin mo, thank you Lord at ako'y gising. Amen? Laging tayo magpasalamat dahil ang pinakamagandang alay natin sa Diyos ay yung ating pagpapasalamat dahil lahat naman ay Kanya. Pati buhay natin, siya ang may-ari. Ang atin lamang maialay sa Kanya ay pasalamat at pagpupuri. Kaya magpasalamat ka at magpuri at uunlad ang iyong kabuhayan at uunlad ang iyong mga mahal sa buhay at uunlad hanggang kaapu-apuhan mo. Amen? Hallelujah! Kaya nga po ating unawaing mabuti, mahal na mahal tayo ng Diyos dahil alam niya na mahina tayo. Hindi tayo pinapatulan ng Diyos dahil alam niya na ang katawan natin yari lang sa alabok. Alam niyang tayo'y mahina, kaya hindi niya pinapatulan ang bawat isa sa atin. Hinihintay niya tayo na magbalik loob sa Kanya, umasa at humingi ng tawad. Amen? At dadaloy na muli ang iyong pinansyal na kasaganaan. Amen po ba? Kaya nga iyong unawaing mabuti, may magandang ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga po kailangan tayo ay maging masunurin. Ano po ba ang pagkamasunurin? Iginagalang natin ang Diyos at pinaniniwalaan natin na sa Kanya lamang manggagaling ang lahat ng ating tulong. Kung sakit, siya ang magpapagaling sa atin. At kung pera, siya ang magdadala sa atin kung nasaan ang ating pera. Sabihin mo ng malakas, repeat after me, the Lord has given me the power to get wealth so that He may establish His covenant. Sa Tagalog, binigyan ako ng Panginoon ng kapangyarihan na kumuha ng mga kayamanan para maisakatuparan niya ang kanyang tipan. At sabihin mo, dahil magkakaroon ka ng kayamanan, ang lahat ng kayamanang ito na makukuha ko ay gagamitin ko sa simbahan, ang bahagi noon at sa ebanghelyo para ang kaharian ng Diyos ay lumaganap sa Calabarzon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pumalakpak ang may pandinig, palakpakan ng Diyos. Hallelujah. 2025 is the year of God's miracles. At ang unang katibayan na may himala, simula pa lang ng taon, ikaw ay may krisis na. Tingnan muli ang iyong katabi, simula pa lang ng taon, may problema ka na dahil ang himala ay nandun sa problemang malulutas. Amen? Ang himala ay nasa krisis na pagtatagumpayan mo dahil hindi ka ipinahintulot ng Diyos, walang sino mang inilagay ng Diyos sa pagsubok na hindi mo na inihanda. At ikay handang-handa na, kaya nandun ka na sa krisis mo ngayon. At yung kahandaan mo ay nasa iyong puso. Sabihin mo sa iyong katabi, yung kahandaan mo inilagay na ng Diyos sa iyong puso. Kaya magpuri ka at magpasalamat at sabihin mo, salamat po sa iyong tiwala sa akin. Kung gaano kalaki ang krisis mo, gaano kalaki ang pagpapalang parating sa iyo dahil ang Diyos ay may tiwala sa iyo. Amen? Kahit hindi ka pagtiwalaan ng tao, basta ang Diyos malaki ang tiwala sa iyo dahil siya ang lumikha sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po'y napakabuti. Number 1, know God and you will be strong and do exploits. Personal na kilalanin mo ang Diyos at ikaw ay magiging malakas. At ikaw ay makagagawa ng mga imposible. Sa Diyos walang imposible at sa lahat ng naniniwala sa Diyos wala ring magiging imposible. Kaya nga po, paulit-ulit ang aking patutuo, kung hindi ang Diyos, makapagpatuloy kaya ang gawain sa broadcast, sa radyo, sa telebisyon, sa prayer mountain. Milyon-milyon ang kailangan po for several years, 45 years na ako naglilingkod at kailanman hindi ko natanda ang ako'y kinapos.
Dahil kung ito'y nasaksihan ng aming mga anak, hindi sila maglilingkod sa Diyos. Pero nakita nila'y kasaganaan, kaya sila ay sumali na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Sumali ka na rin sa paglilingkod sa Panginoon dahil Kanyang pinagpapala at pag tama ang gamit mo sa pagpapala, ikay gagantimpalaan. Sabihin mo, pinagpala ka ng Diyos, gamitin mo ang pagpapala mo at ikay gagantimpalaan. Salamat sa ilang amen. Ikay pinagpala, pagkagising mo pa lang sa umaga, puspos ka na ng pagpapala ng Diyos, kaya gamitin mo na yung pagpapala at sasabihin mo, ano yung pagpapala ko? Basta gamitin mo at yun ay maiintindihan mo. Hindi yan po maituturo ng anumang paaralan at hindi rin yan maituturo ng sino mang tao. Personal po yung matututunan mo. Sabihin mo, personal mo yung matututunan. Dahil personal ang ating Diyos at ibig niya na ikaw ay tumanggap ng pagsisiwalat niya. Kaya sabi nga ng Biblia, hindi pa nakita ng tao ng mata ng sino man tao at hindi pa narinig ng kanino man tenga at hindi pa pumasok sa puso ng sino mang tao ang magandang gagawin ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang siguraduhin mo lang umiibig ka sa Diyos. At ang katibayang umiibig ka sa Diyos, lagi kang nagpapasalamat, lagi kang nagpupuri. Yun po ang katibayan, nagpupuri ka at nagpapasalamat. At huwag mong titingnan ng kagastusan. Ang tingnan mo ay meron kang naibayad para may panggastos ka. At makikita mo na lalaki ang iyong pagpapala at gigit na mga pinagkakagastahan mo. Amen? So, ano ang sabi? Hindi pa pumasok sa mata na hindi pa nakita ng mata ninuman, hindi narinig ng tenga ninuman, at hindi pumasok sa puso ninuman ang magandang gagawin ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So dito makikita po natin, sabihin mo, ang kayamanan mo ay wala sa bangko. Ang kayamanan mo ay wala sa safe deposit box mo. Ang kayamanan mo nasa iyong puso. Sabihin mo sa iyong ang kayamanan mo ay nasa iyong puso. Amen? At dito makikita natin, nakita at narinig at pumasok sa puso. Ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? So pag pinaniwalaan mo yan, makikita mo yan na ikay pinagpala at makikita mo na napakapalad mo dahil yung iyong mga anak, nakakaligtaan mo yung mga pagpapala ng Diyos sa iyo. Nakakaligtaan mo na kaya ikaw ay nasa pinagpalang buhay na nakakaligtaan mo nga ang Diyos ay hindi mo na siya pinasasalamatan dahil nakatingin na tayo, talino ko ito, sipag ko ito. Naalala ko doon sa isang aking kliyente at siya ay purchasing manager at talagang siya ay he-man. At ang sabi niya, Greg, dapat tumulad ka sa akin. Sabi ko, bakit sir? Tingnan mo ako. Maganda ang aking pangangatawan dahil ako'y laging nag-jogging. Laging nag-e-exercise. Parang hindi ka yata nag-e-exercise dahil nung ako ay kabataan, puyat ako at lagi akong nasa inuman. Kaya siya naman siguro nga ay talagang iningatan niya yung kanyang katawan. After a year, bumalik ako at hinahanap ko, nasan si sir? Patay na. Himan, maganda ang pangangatawan, pero bakit kaya ako ay buhay pa? Dahil may pangarap ang Diyos na hindi ko alam. Sabihin mo, kaya buhay ka pa, may pangarap ang Diyos, hindi mo pa alam. Inilagay niya sa iyong puso. Amen? At hindi ka mamamatay hanggat hindi mo natutuklasan yung pangarap ng Diyos na yon at iyong gagawin at ikagugulat mo. Nung si Habi, ang anak ni Pastor Jonathan at ni Sister Karen, ay nasa ospital, ang sabi nung dalhin namin, nako, wala pong vacancy. At ang sabi namin, pwede bang magkaroon ng magandang room? Wala po. Doon sa administration nakita, si Brother Greg pala ito, meron pong bakante. Isip-isipin mo, you will be influential based on your activities. Amen? Hallelujah! Kaya malaki ang singil dahil nakita si Brother Greg pala yun. Pero dahil nga pinagpapala din ng Diyos si Brother Jonathan at nung isilang si Habi, ang sabi ng doktora, kailangan pong gupitin
May gugupitin daw siya sa dila. Dahil sabi niya, mabubulol po itong batang ito, hindi makakapagsasalita pag hindi ginupit yung isang bahagi ng kanyang dila. Sabi ko, Doktora, wala kang pakikialaman dyan. Sabi niya, Sir, bakit po? Basta wala kang pakikialaman. Ay, ako po ay hindi nagupitan, kaya ako'y bulol. Ay, hindi bali, ikaw yun. Yung bata, wag mong itutulad sa'yo. Ay, ngayon, napakatalino. Sabi kagabi ni Habi, Daddy cool. First honor po ako. Ay, kung ginupitan yun, at meron siyang kaeskwela na ginupitan, bulol hanggang ngayon, grade 3 na. Kaya nga po, wag mong pakikialaman ang likha ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, wag mong pakialaman. Kung anong marinig mo, yun ang iyong pananalig. Amen? Pag sabi nung isang miyembro natin sa Muntinlupa, ang sabi ng doktor sa kanya, 3.5 months ka na lang dahil may cancer. 3.5 month ka na lang na mabubuhay dahil acute na yung cancer. At ang sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sinasansala ko yung hatol na yon at ipinapahayag ko ang kagaling at mahabang buhay gumaling dahil nag-amen. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Pag nag-amen ka, ang ibig sabihin, nangyari na. Amen. Hindi ka nag-alinlangan. At nabuhay pa siya ng 3.5 years. Yung 3.5 months, naging 3.5 years. At nung mamamatay na siya, sabi ko, ay sige, ikay dadalangin ko uli. Pero ang sabi niya, wag na, Brother Greg. Bakit? Galit ako sa asawa ko. Naku, kaya pala bumalik yung cancer. Galit pala siya sa kanyang asawa. At siya namatay, nagalit sa kanyang asawa. Pero bago siya namatay, pinatanggap ko uli siya sa Panginoon. Sabihin mo, iwasan mo ang galit. Sabihin mo, lumayo ka sa galit. Nakukuha mo po. Ang Diyos po'y napakabuti. You shall know God, and those who know God shall be strong. Shall be strong. Ang sabi ni MJ, Pastor Jong, hindi agad ako ang pinupuntahan, ito po ang bayaran natin, 2.5 million nung lockdown. Anong pinakita sa akin, ako'y kampante lang. Dahil ang aking paniniwala, gawain ng Diyos, ang Diyos ang magbabayad. Ngayon, bayad ng lahat. Amen. At basta laging tandaan mo, magtiwala kang lagi sa Diyos at lagi kang una dito sa simbahan. At kung wala kang madala, buhatin mo at dalhin mo sa mga bakanting upuan. May kailangan walang bakanting upuan, nakakahiya naman sa Diyos. Libre na nga tayo at umura ang binabayaran natin at nagbibigay pa ng love gift ang may-ari. Lagyan mo naman ng kaluluwa yan. Sabihin mo sa iyong katabi, lagyan mo naman ng kaluluwa yan. At nang magkaroon ka ng corona, amen? At ang kaligtasan ng isang tao ay sa pamamagitan ng panalangin mo. Sabihin mo, ang kaligtasan ng isang tao ay sa pamamagitan ng panalangin mo. At kung may sakit, huwag mong hahatulang magpagamot. Patungan mo muna ng kamay. At pag gumaling, hindi na magpapagamot. At kung hindi gumaling, saka siya pumunta sa manggagamot. Nakukuha niyo po. Ang sabi nga kay Kenneth A. Hagin, ng isang miyembro niyang matandang babae, Pastor Hagin, ako'y may malaking problema. Pwede po bang i-pray mo ako? O sige. At siya nanalangin ng puspusan at nag-amen naman yung babae. After several months bumalik, Pastor Hagin, hindi tayo dininig ng Diyos. Ang sabi niya, siguro hindi ka naniwala. Ako'y naniwala, kaya naniniwala ako na ako'y nagtitiwalang tatanggapin mo yung iyong kailangan. Ay, hindi ka pala naniwala. Ang sabi ng Biblia, ano man ang pagkasunduan ng dalawa, sa lupa ay napagkasunduan na sa langit. So magkasundo tayo ngayong lahat na ang iyong 2025 ay maunlad na taon para sa iyo. In Jesus' name. Lahat ng sakit ay malulusaw sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. The priestly anointing is this: the Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. The prophetic anointing, in Jesus Christ's name, you are healed. By His stripes, you are healed. At buong pamilya mo, kasama mo na dyan sa mga bakanting upuan mula ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin mo, in Jesus' name. You shall be strong. Amen. But for those who wait upon the Lord, they shall be strong and do exploits. Amen?
Kaya nga po, magtiwala ka lang sa Diyos at kung ano man ang crisis mo, kung kaya mong magsayaw at kung ibig mo, dadalang kita ng 2 kawayan at tayo'y magtitinikling. At sabihin mo, napakaganda ng ginagawa sa akin ng Diyos. Sabihin mo, at ito po'y nasa Biblia, kaya si Pablo'y maunlad dahil sa krisis. At ang sabi niya, sa tuwing magkakaroon siya ng krisis sa buhay, siya'y nagagalak sapagkat alam niyang makikilala ng nasa paligid niya ang halimuyak ng pagmamahal sa kanya ng Panginoong Jesucristo sapagkat hindi siya naigupo ng krisis. Ang krisis ay nasa kanyang sakong. Sabihin mo, dapat ang krisis ay nasa iyong sakong. At makikita mo, makakapalakpak ka kung wala kang alam. Yung mga may alam, hindi pumapalakpak kaya hindi umuunlad. Ang mga walang alam lamang ang umuunlad. Amen? Amen. Ang mga walang alam lang ang umuunlad. Kung ako ay may alam, hindi ako makakapunta sa 16 na bansa. Hindi ko mapupuntahan ang 16 na estado ng Amerika at 2 ulit sa Canada at sa iba pang mga bansa. At dahil ako'y walang alam, kaya ang Diyos tiwalang-tiwala sa akin na siya ang makagagawa dahil ako'y walang alam. Tingnan mo uli ang iyong katabi at makikita mo matututo ka. Basahin mo lang ang Biblia mo araw-araw. Hindi sasabihin ng tao, natuturuan kita at ipakikilala ko sa iyo ang Diyos dahil bawat tao makikilala ko dahil pinatawad ko na ang lahat ng kanilang kasalanan. Yun po ay nasa Jeremiah at wala nga tayong telebisyon at yun din po ay nasa Hebreo at yun din po ay nasa 1 John. At dito makikita po natin ang magtuturo sa iyo ay ang banal na Espiritu. Amen? At ikaw ay magiging galante pagdating sa kailangan ng simbahan. Hindi ka nahahamunin, magkukusa ka at magtatanong ka, ano po bang kailangan ng simbahan? Ito ang kailangan natin, ito ang bibilhin natin, ay ako na po ang bibili. At pag ganyan ka ng ganyan, ikay pagtitiwalaan ng Diyos ng malalaking kayamanan. Yung mga kuripot ay lalong naghihirap, yung bukas ang palad lalong yumayaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi, yung bukas palad lalong yumayaman. Amen, tingnan mo ang iyong katabi. Kung walang-wala ka ngayon, yung meron ka, ipagkaloob mo sa Diyos at ikay payayamanin ng Diyos. Amen. Ang tapat sa kakaunti ay pagkakatiwalaan ng malaki. Amen. At ang tapat sa malaki, palalakihin. Ang Matthew 25 po ay nahati sa 3 talinghaga, 10 virgins at saka 3 stewards. At ang huli ay yung pagtulong sa mga dukha. Kaya nga, yung 5 lang ang nakapasok dahil yung 5 lamang ang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi, 50% pala lamang ang mararapture. Tanong mo sa iyong katabi, kasama ka ba sa 50%? Na mararapture. Amen. Kaya magtiwala ka na ng hustuhan sa Diyos para tayong lahat dito ay makasama sa pagdagit. Amen? At dito makikita po natin ano ang susi sa pagdagit? Anointing. Anointing of the Holy Spirit. And the same anointing of the Holy Spirit, pinagkatiwalaan yung 3, ang isa ay 5, ang pangalawa ay 2, at ang huli ay 1 na talento. At bumalik ang Panginoon, yung may 5 ay isinulit niya na 10. At siya ay pinarangalan ng Diyos. Yung 2, isinulit niya, yung 2 naging 4. At yung isa, itinago ko po. Dahil alam kong ikaw po ay malupit na Panginoon, kaya itinago ko para hindi ako mawalan. At sabi niya, hangal na alipin. Kunin ang lahat ng nasa kanya at ibigay sa meron. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang meron ay bibigyan pa. Amen? Matthew 25:29 ba yun? Ang meron ay daragdagan pa. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ang nagbibigay ay daragdagan at daragdagan at daragdagan at daragdagan until you overflow with all blessings in all area of your life. And then ang pangalawa, know the truths, and the truth shall make you free. Kilanlin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magdadala sa iyo sa paglaya. Remember this, ang sabi ni Pablo, hindi na kayo alipin ng kasalanan. You are not a bondslave of sin. You are adopted as children of God. Nasa Romans 8 po yun. Hindi na kayo, sabihin mo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikay, inampunan ng Diyos. Ikay, anak na ng Diyos. Kaya ang Diyos na ang namamahala ng iyong buhay at ng iyong kabuhayan. Amen po ba? Kaya nga pag naalala ko at yung aming 3 anak, lalo na nung buhay pa si Pastor Kenneth,
siya'y galak na galak sa Panginoon dahil yung mga minana naming mag-asawa, at salamat sa Diyos dahil may mga minana kaming lupain, maliit lang naman kung ilang ektarya lang, pero hindi namin yon ginamit sa aming buhay at walang isa man ni katiting na nabenta, ninasangla sapagkat yun na ginamit namin ng buong husay at hanggang ngayon ay naruroon pa rin. At meron takdang panahon na ito ay magagamit para sa Ebanghelyo at para sa karangal at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po, unawain nating mabuti, sabihin mo napakabuti ng Diyos at tayo sama-sama na pagpapalain. Kaya magbasa ka ng Biblia at isabuhay mo ang Biblia. At ang pangatlo, huwag mong kalilimutan. It's not your education. It's not how good you are in achieving many things. It's not by might. It's not your talent. It's not by might. It's not by power. It's by my Spirit, saith the Lord. Kung hindi po totoo sa amin ito, iimbitahan kaya yung aming tatlong anak na mangaral sa mga television station? It's the work of the Holy Spirit. Kaya po ako ay nakapupunta sa iba't ibang panig ng daigdig because of the Holy Spirit. Wala akong alam, wala akong na lalamang kung ano ang gagawin ko, pero isinisiwalat ng banal na Espiritu. More prayer, more revelation. Sabihin mo sa iyong katabi, more prayer, more revelation. Kaya nga, ang tanong ng mga alagad, teach us to pray and increase our faith. So the prayer of faith availeth much. Ang pananalangin na may pananalig at ang pananaligan mo ay pangako ng Diyos that He will supply all your need according to His riches and glory. Hindi mo hihilingin yun, ipagpapasalamat mo na dahil ikay nag-iika po at nagkakaloob. Sabihin mo, salamat po sa mga kayamanan mo at sabihin mo na yung mga kayamanang iuutos ng Diyos para mapapunta sa iyong bahay. Amen? Magikang parang batang katulad ko, inuutusan ng Diyos, God shall command a blessing para dumating sa iyong bahay. Hindi mo man ito maintindihan, ay sabihin mo, salamat po sa mga pagpapala kung saan ka mayroong lalagyan ng pera, patungan mo ng kamay yun at salamat po sa mga perang ito, Panginoon, at ito ay aking gugulgulin para sa kaluwalhatian mo. Sabihin mo sa iyong katabi, pag uwi mo mamaya, patungan mo ng kamay, yung lalagyan mo ng pera, at sabihin mo, salamat po Panginoon, itong lahat ng ito ay gugugulin ko. Ano ang faith? Yung hindi mo nakikita. Ano ang faith? Yung hindi mo mapapaniwalaan. Pero pinaniniwalaan mo, kaya laging may pera ang ministeryo. Amen? At dito makikita po natin at kayo na ang saksi kung ilang oras tayo meron sa radyo at sa telebisyon, saan ka ba naman makakakita na isang lalaki lamang? Kung hindi ako mahina, hindi tayo nakapagsabay-sabay na tatlong television station noon at nakapag RPN 9 tayo at nakapag IBC 13, saan kukuha ng pera? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At dahil ako ay sinanay ng Diyos at hinubog na umasa sa Kanya, kaya napapasok tayo sa tatlong malalaking international channel ng telebisyon. At bakit? At nung ako imbitahan, binigyan ako ng parangal ng may-ari mismo bago mamatay. July of 2013, ako ay kanyang in-interview. November of 2013, namatay na yung may-ari ng TBN. At bakit bago mamatay? Siguro sinasalin sa akin ng television station niya. Yung anointing. So nais kong maunawaan mong mabuti, pag pinatungan ka ng kamay ng iyong pastor, it's not the pastor, but it's the anointing of the Holy Spirit. Amen? Sapagkat kami ay hindi naman kami perfecto pero kami daluyan lamang ng perfectness of God. Pag pinatungan kita ng kamay, paniwalaan mo na nasa iyo na ang anointing, dumaloy na sa iyo ang anointing. Amen? At wag mo sasabihin, nako, napakahusay nung aming pastor. Hindi ang iyong pastor ang mahusay. Ang mahusay ay ang salita ng Diyos na kanyang pinaniwalaan, kaya dumaloy sa iyo ang anointing. And the anointing will serve you best. Amen? And the anointing will teach you. Kaya wag kang magugulantang sa kaunting pera. Kakaunti yan. Amen? Malaki pa ang parating. Sabihin mo, malaki pa ang parating.
Bayaran mo ang bayaran ng simbahan at tanungin mo agad pag ikaw ay darating, ano po ba ang mga gastusin natin at ikaw ay maging galante. Amen? Hindi yung pakonti-konti lang at pag ikay nagkakaloob ay yung katulad ko noon, tinitingnan ko ano kaya yung pinakamababa. Pero laging tandaan mo, pag malaki kang magbigay, sobra ang babalik sa iyo. Give and it shall be given to you, good measure, siksik, pikpik, liglig at umaapaw. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Yung lahat ng nangyayaring sunog doon sa California, nadaanan ko po yan. From Long Beach, Malibu, lahat po yun. Dinaanan ko Hollywood. At salamat dahil yung mga pinsan ko, yung nag-drive sa akin sa buong LA at buong Hollywood area, hanggang Malibu, hanggang Vallejo. Nakakalungkot pero namatay na. Yung nagdadrive sa aking bayaw ko sa Missouri, sa Chicago, Illinois, patay na rin. Yung bayaw ko sa Mississippi at Louisiana, naipasyal ako doon sa 2 states at kami masayang-masaya, patay na rin. Pero salamat, bago sila namatay, naipasyal ako. At alam ko maganda na ang kanilang kalagayan sa piling ng Diyos. Sabihin mo, magpasyal ka ng mga tao at ikaw ay bibiyayaan ng Diyos. Amen? At sila'y naging napakaunlad. Yung bayaw ko na asawa ng aking ate ay 3 ang anak, puro maunlad. Lahat ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Ipinasyal ako. Sabihin mo, magpasyal ka at ikay pauunlad rin ng Diyos. Amen? Ito po'y totoo. At makikita mo na ikay makakaranas ng walang kahulilip na kasaganaan sa iyong buhay. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Hindi mo pa ito maunawaan at maunawaan mo lamang, you cannot learn prayer through correspondence. You cannot learn prayer by reading prayer books. Kung sa mga aklat ng panalangin, napakarami po kay Wesley, kay kung sino kay Joel, Wesley, at doon po makikita natin, basa ako ng basa, pero hindi ako natuto hanggat hindi ako nananalangin, hanggat hindi ko ginagamit yung mga natutunan ko sa pananalangin. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, tingnan ko nga ang tuhod mo kung mataas na ang kalyo. Pag walang kalyo yan, hindi ka lumuluhod. Amen? Baka naman laging nasa unan ka pag lumuhod. Kaya nga nung magtanungan sa Asian Mission Network na ako ay naging vice chairman after ng mga biyahe ko sa Vietnam 3 times, ang sabi niya, sinong isusugo natin sa Vietnam? At ang sabi, ililis ang mga pantalon at tingnan ang mga tuhod at salamat at may kalyo ang 2 kong tuhod. Si Greg ang ating ipadala sa Vietnam. At doon ay makikita po natin na hindi ko kilala yung mga kasama ko sa Vietnam, pero ako inaakap at hinahalikan ng mga pastor na lalaki sa pisngi lang dahil yung kanilang kaugalian. Hug. Amen? At pag naaalala ko yun, ako'y galak na galak. Kung yo'y ginagawa sa akin ng Diyos, sa inyo din ay gagawin yun ng Diyos. Pero paniwalaan mo. Amen? Huwag yung tagapakinig ka lang. Paniwalaan mo at gawin mo. Amen? Gawin mo. Sabihin mo, gawin mo. Yung iyong naririnig at magkakaroon ka ng buhay na patotoo na ang Diyos ay tunay at totoo. At ang pangatlo, ano po ang pangatlo? At ang sabi po, pang-apat, ayun, mabutit kayo nakikinig at nagsusulat. Alam mo kaya ako'y maraming alam. Kahit ako nung nagbibiyahe na sa bus ako, at yung ticket ng bus, pag may narinig ako, isinusulat ko sa ticket yung mensahe. At pagkatapos, nakatayo ako isang araw sa bus, for 13 years, nagbabas ako at nag-jeep ako. Pag minsan ay nasa estribo ako ng jeep, nakaranas na kayo, pupunta ka ng Polo Valenzuela, nakatuntong ka ay doon sa likuran ng jeep. At parang ako'y bata na tuwan-tuwa dahil ako'y nakatuntong at lalakad ako sa baha, tuloy ang Bible study. At nakatayo ako sa bus, antok na ako at mag-10 oras na ng gabing pauwi. At kahit ako'y tulog na, ang sabi ko, bulsa ko yan, bulsa ko yan. At tuloy baba yung mandurukot dahil akala niya ako'y tulog. Nais kong maunawaan mong mabuti, you are anointed of God. Sabihin mo, you are anointed of God.
You are sealed with the Holy Spirit of God. Kaya ka dumaraan sa kung ano-anong krisis dahil selyado ka ng banal na Espiritu. Hindi ka matadaig, hindi ka matatalo ng iyong bayaran. Magbibigay ang Diyos ng tustos dahil may inihanda na siyang tao na dadalhin ang pambayad mo. Amen? God has prepared for you a carrier of what you need. Amen? Sabihin mo, hallelujah, amen! Hallelujah, amen! So, at ang pang-apat, the joy of the Lord is my strength. Nagagalak siya pag ikay nakangiti sa krisis mo. Masayang Panginoon pag ikaw ay merong kirot sa iyong katawan at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Si Sister Alita ay may acute toxic goiter. At siya ay, ang may goiter pala magagalitin. Eh, sabi ko naman, ang ganda naman ng asawa ko at wala namang dahilan para magalit. Yun pala yung goiter. Masama pala ang goiter. At paano ko natutunan? Dahil dinaanan niya ang toxic goiter. Pag sinabing toxic, nakamamatay. Pag kailangan maoperahan agad. At sabi ko, sige, ikukuha kita. Pumunta ako sa Veterans Hospital at ako'y kumuha ng isang... sabi ko, pwede pa na ma-schedule ang asawa ko para sa operasyon. At ang sabi, sige, dalhin mo rito bukas. Eh pag uwi ko, nakangiti na siya. Sabi ko, dadalhin na kita, naikuha na kita ng schedule. Eh bakit nakangiti ka na? Magaling na ako. Sabi ko, ba't ka gumaling? Ako na ang hindi makapaniwala. Narinig ko kay Rex Sambard. Nakadipa yung kanyang kamay at ang sabi, lahat ng may toxic goiter sa pangalan ni Jesus, lusaw na yan. Ay naniwala siya. Kaya ipinadala niya yung pampagamot sa Pilam Life at ako'y takbo agad doon. Inilagay ko agad yung pambayad sa Veterans Hospital. Mula noon, kaya nung kapatid niyang bunso nagka-toxic goiter din, ilang ospital ang pinagpuntahan at dinala sa Makati Med. At ang sabi niya, pinatungan ng kamay na wala rin yung goiter. Bakit? May karanasan siya na ang Diyos ay dakilang manggagamot. Amen? At wala siyang takot dahil nangyari. At nakausap ko yung mayamang kaibigan ng aking bayaw at kami nagkita sa isang kainan sa Festival Mall. At sabi niya, Greg. Sabi ko, kumusta? Kumusta ka na? At nagkumustahan kami. At siya na may mayaman at napakaraming bahay na naitayo dahil napakayaman nga sa Tayabas City. At by the way, mayroon pala doong magandang carnival na bagong gawa sa Tayabas City. Kaya pasyalan natin one time doon tayo, yung mga aser tayo pumunta roon para makasakay ka sa mga bagong planeta. Hindi ating i-schedule yun. So ngayon, pagkatapos noon, sabi ko, ba't ang misis mo hindi nagsasalita? Eto na naman, inoperahan sa goiter, nagkamali ang gupit. Hindi na nakapagsalita. Tingnan mo li ang iyong katabi. Gamitin mo ang dalawang tuhod mo. Amen? At idalangin natin si Pastor Jonah para siya ay laki pa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para titingnan pa lang niya ang pasyente, magaling na. At ang Diyos ang magpapayaman sa kanya. Amen? Kaya magtatayo siya ng ospital at ating sususugan yon. Yung mga hindi makapaniwala ay ating dadalhin doon. Pero ang nananalig ay hanggang bunsuran lang ng ospital. Amen? Kaya nga po, nais kong ayaw ko, napakaganda po. I'm so excited for biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa lahat ng nasa panig ng daigdig, alam kong may malaking ginagawa ang Diyos na nasa iyo ng puso, na itanim na ng Diyos sa iyong puso at ang krisis ang maglalantad nito. Sabihin mo, ang krisis ang maglalantad nito. Ilan na? So nagagalak ang Panginoon. Ano ang panlima? At ang sabi rito, daily rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us, ayun. Kaya pag ikay umaawit, kailangan kita sa mukha mong nagagalak ka. Ay mahirap naman pagkatapos mong umawit, ay huklubang ka na uli ang mukha. Kailangan lagi kang nagagalak at lagi kang natutuwa. Amen. At ano ang source ng kagalakan? Ang source po ng kagalakan, hindi pagpapala. Ang pinanggagalingan po ng kagalakan ay krisis.
Count it all joys when you suffer various trials. At makikita mo doon sa trials, makikita mo ang kamay, ang kanang kamay ng Diyos at ang maaliwalas na mukha ng Diyos ang magdadala sa iyo sa iyong pinagpalang buhay sa kinabukasan. Amen? So rejoice and be glad. Alam mo kung hindi ko po ito ginagawa, ay hindi po ako tatagal sa dami ng problema. Sa dami ng mga bayarin. Hindi po biro ang mga bayarin. Pero laging dinalagyan ng Diyos ng pambayad. Ang sabi nga nung 1992, sabi ng dalawang mayaman, sabi niya, Brother Greg, bibigyan ka namin ng check. Dalawang check ang ibinigay sa akin. Tig 1 million. Pero ang sabi niya, wag mong i-deposito yan, wala yang pondo. Pero pinaniwalaan ko po yun. That was 1992. And then, 2014, may nagbigay sa akin ng tunay na cheque na may 1 milyon. Dahil pinaniwalaan ko yung walang pondo, nangyari ang pondo after 14 plus 8, ilan? 22 years. Kailan dumating yung tunay na 1 milyon? After 22 years. Nangarap akong pumunta ng Amerika 1969. Kailan ako nakapunta ng Amerika? After 35 years. Pinaniwalaan ko, basta ako'y makakarating ng Amerika. Sabihin mo, ipahayag mo ang iyong pinaniniwalaan. Sabihin mo, magiging kang napakayaman dahil ikaw ay gagamitin ng Diyos na daluyan ng kanyang kayamanan. Sabi nga ni E.B. Hill, if He can let His wealth pass through you, He will give it to you. Kung ika'y makapagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang kayamanan at ito ay iyong gagamitin sa kanyang kaluwalhatian, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng mga kayamanan. Amen? Ikaw ba'y mapagkakatiwalaan ng Diyos ng kayamanan? So mula ngayon sa pangalan ni Jesus, bumuhos na ang sunod-sunod na tagumpay sa inyong buhay. Nakatulad ng isang masinsing patak ng ulan. Sa lahat ng nasa online sa buong daigdig, maganap at mangyari itong prophetic anointing na naginagawa at ginagamit ng banal na Espiritu at lalo't higit sa buong biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa lahat ng outreaches. At ang pang-ilan? Ang pang-anim, fear the Lord and keep His commandment. Magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos because the whole duty of man, Ecclesiastes 12:13, the whole duty of man is to fear the Lord and to keep His commandments. Ano po ba ang fear? Fear is that you love God. Do you love God? Do you respect God? Do you worship God? Yun po ang fear of the Lord. Iyo siyang sinasamba, iyo siyang pinagtitiwalaan, iyo siyang ginagalang, at iyo siyang iniibig. At lahat ng umiibig at gumagalang sa Diyos at lahat ng sumasamba, pumalakpak at pumadyak sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kita mo po na sila'y naniniwala sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan ng kanilang naririnig. Their obedience will produce miracle, one after the other, and a level of so great, miraculous work of yours. Basta paniwalaan mo, sabihin mo, basta paniwalaan mo, at mangyayari at magaganap sa iyo. Kaya iwasan mo ang awa sa sarili. Ang ating kalaban is self-pity, naaawa ka kasi yung mga kaeskwela mo ay maunlad, kasi yung mga kapatid mo ay maunlad at ikaw lang ang parang walang-wala. So awang-awa ka sa iyong sarili. Free yourself from self-pity. Deliver yourself from self-pity and start to believe in God. At ikaiangat ng Diyos higit kaysa mga kapatid mo. Iangat ka ng Diyos higit kaysa mga kaeskwela mo. Kaya nga pag naalala ko yung mga kaeskwela ko nung high school, matitipuno sila, pero namatay silang walang tagumpay na naabot. Salamat. At ang Diyos ay pinaniniwalaan na ako'y mahina. Amen. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mapalad ang mga nahahapis at sila ay aaliwin. Salamat dahil ang Diyos ay kasama natin araw-araw.
At paniwalaan mo yan. Paano mo matututunan? Basta paniwalaan mo yan. Pag wala kang pera, mararanasan mo pag dumalangin ka that He is Jehovah Jireh. Ikaw ay tutustusan. Meron siyang mga inutusan na. Kaya ka may problema sa pera, may inutusan na siya. At pag ikay nagpupuri, wasak ang mga walls of containment ni Satanas. Mawawasak ang lahat ng mga pader na humahad lang sa pinansyal mong karaingan. Magpuri ka lang at magpasalamat sa Diyos. Amen? At huwag mong sisihin ang iyong sarili kasi, ayan, nagsisisihan yung mag-asawa kasi nung bata ka pa, lasing ka ng lasing. Pare-pareho tayo, mas lasinggo ako sa inyo. Sino rito ang lasinggo? Hindi ninyo ako maaabutan sa pagkalasing dahil ako'y pinapalakpakan sa kalasingan. Amen? Sa maghapon lambanog at sa madaling araw, beer. At ako ay tuloy pa rin. At tuwan-tuwa ang nanay ko, kaya iginapos ako at ang sabi, ikaw ay magbago na anak. At na pagpasyahan kong magbago. Kaya sabihin mo, kung lasenggo ka pa rin, magbago ka na. At kung sugarol ka pa rin, magbago ka na. Ay ako ay ang magaling sa madyong at sa sabungan. Dahil sa sabungan, sabi nila, may Kristo sa sabungan. Yung pala yung nagpapasabong. Kaya salamat at tunay na Kristo na ang kasama ko. Kaya siya na ang nakikipagsabong sa lahat ng aking kaaway. Sinisira niya ang lahat ng aking kaaway. Lahat ng naiinis sa akin, kanyang pinarurusahan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, sagot ka ng Panginoon. Sabihin mo, sagot ka ng Panginoon. Yung nanlait sa iyo mapapahiya dahil ikay pag-aalagay niya ng dulang at ang iyong kopa ay aapaw sapagkat ikay linangisan ng banal na Espiritu. Kaya sabihin mo, oras mo na, yang edad mong yan. Litaw na ang itinanim ng Diyos sa iyong puso. Ikaw ay nasa kasaganaan ng ngayong 2025 sa unang 3 buwan ng mga tagabiyaya ng Diyos ay makakaranas ng ulan ng mga tagumpay na katulad ng masinsing patak ng ulan. At ito ay salita ng Diyos. At ang naniwala, umaagos na ang mga pagpapalang ito sa inyong buhay. Hallelujah. Don't ever forget God, the giver of all things. Obedience, listening intently, and understanding the heart of another. Alam mo, pag naramdaman mo kung ano ang kailangan ng katabi mo, hindi lang yan nagpapahalata, malaki ang problema niyan. At pag isiniwalat sa iyo ng banal na Espiritu at sinunod mo, makikita mo na lahat tayo ay magiging maunlad sa simbahang ito. Dahil ang ikatlong bahagi ng talinghaga sa Matthew 25, ang pagbati agad ng Panginoon, welcome good and faithful servant. At ang sabi ng mga matuwid, bakit po kami pinarangalan mo? Dahil ang lahat ng dukha ay pinakakain ninyo. Lahat ng walang-wala ay tinutulungan ninyo. Welcome, good and faithful servant. Kaya pag ikay matulungin sa dukha, at mapagpala sa walang-wala, tutustusan ka ng Diyos. Sabihin mo, tutustusan ka ng Diyos. Kaya mapagkawang gawa ka. At hear and observe the Word of God. Sa Deuteronomy 28, if you diligently, yun pong word na diligently, yun pong diligence, pag diligently, tuloy-tuloy. In progress. If you diligently hearken to the voice of the Lord thy God and observe and do His commandments, then I will set you on high above all your relatives. Doon na may nation. Kapag ikaw ay masikap, masigla na iyong pakikinggan ng boses ng Panginoong Diyos at susundin ang kanyang iuutos, iangat kita ng higit kaysa iyong mga kapatid, higit sa iyong mga kamag-anak. Kung bakit ka aangat, saan ka pumaroon, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? At iuutos niya mga pagpapalang pumunta sa inyong paminggalan. Iuutos niya mga pagpapalang pumunta sa iyong bank account. Iuutos niya, mag-uutos ang Diyos, He will command the blessing. Yun po nandun sa verse 8. At sa verse 11, sobrang kasaganaan at kaunlaran ang kanyang ipadadala sa iyo dahil ikaw ay nakikinig lagi sa boses ng Diyos. At ang layunin, bakit ka pagpapalain?
upang ikaw ay maging ulo at hindi buntot, so that you will be the leader and not the follower only. You will be the head and not the tail. At makikita mo, lagi kang nasa itaas sapagkat ang iyong buhay ay katulad ng agila. Pag nagtataghirap, ikay lilipad ng napakataas, and Jesus will do the fighting for you. The battle is not yours but God. Amen? Kaya nga po, nawain natin yung clinic ay maitayo para maging ospital. Amen? At dito makikita po natin aagos at dadalo yung mga pagpapala. Amen? Kay Sister Early at kay Brother Enteng at kay Brother Angelo. Amen? Angelo. Sabihin mo nga Angelo. At makikita natin na anghel kay Jonas si Angelo. Amen? Kaya matitipuno ang kanyang mga anak at number 1, ano yung linabanan ng iyong bunsong lalaki. At laging tandaan mo, your children will be mighty on earth. Sabihin mo, your children will be mighty on earth. Amen? Ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa dahil ikaw, tatay at nanay, ay sabik lagi sa Diyos. Psalms 112, paulit-ulit mo yung basahin mula ngayon. At makikita mo mangyayari lahat yung nasa Psalms 112 sa lahat ng may takot sa Panginoon. Amen? At ang huling bahagi, He will lift you up to the higher place. Amen. Ikaw ay iangat niya at ilalagay ka sa lugar na pinagpala. At laging tandaan mo, yung makakasama mo ipagpapalain din. Kaya kayo ipagpapalain din dahil kayo ay kasama naming mag-ama at buong mag-anak. Amen. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Bakit yumaman si Lot? Dahil nakatabi lagi sa kanyang amain. Tingnan mo ang iyong katabi. Because of the prosperity of Abraham, then Lot received the same prosperity. Kaya tayo magkakasama, my prosperity will be shared to all of you. Amen. Hallelujah. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, para hindi ka mapagod, give to 70 leaders some of your anointing. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I will give you my anointing. Sabihin mo, I'll give you my anointing. Magsitayo ang bawat isa. You are anointed. You are sealed with the power of the Holy Spirit of God. So in the mighty name of Jesus, I bind all demon walls of containment and destroy it right now. And I now command and commit and decree that blessing one after the other and higher and higher and higher. Lahat ng may sakit ay magkaroon ng kagalingan ng lubusan. Lahat ng walang hanap buhay ay magkaroon ng hanap buhay. Lahat ng walang pera, dumaloy ang pera ng Diyos sa iyo. At mangyari ang kalwalatian at karangalan niya sapagkat siya ay nasa atin para maging masagana ang ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah.